Ang araw na nga ako walang update sa aking mga ginagawa ko Marites kasi kagagaling nga lang ni Kuya Zian kahapon. Mabawi nga ako ng tulog dahil halos isang linggo din talaga na nagpupuyat nga ako kakabantay kay Kuya Zian. Kapagbukas nga kami ng tindahan ay tanghali na. So kahit okay na nga si Kuya Zian, kanina tanghali pa rin talaga kami nagbubukas at 10 mahigit na iyon. Hindi nga rin ako nakakapaglinis dito sa aming munting tindahan na may bahay. Kaya naman talaga yun nga yung gagawin ko. Yun din talaga ako nakaligo ng ayos at medyo nagsuklay naman nga ako. Nung mga nakarang araw, natutuyo na lang talaga yung buhok ko nang hindi ko nasusuklay. Siyempre tayong mga nanay, no, kahit malaki na nga yung anak natin, hindi rin talaga pwede na hindi natin sila maalagaan pag may sakit. Nang kulang dito sa tindahan, panigurado mamaya ay mamimili nga kami ni Jowa. Ako nga gagawin ko Marites ay maglinis ng sahig, magwalis at magmap. Lagkit kasi yung sahig at hindi nga magandang apakan. Ayan, pinagsama ko na nga muna yung lamesa namin at pinunasan ko na rin para naman nga po makapagwalis ako ng maayos. Sa totoo lang, hindi lang naman dito yung makalat. Doon sa taas din namin ay makalat. Nga akong time maglinis kasi nga inaasikaso ko si Kasiyan. Tinatanong ko kung anong gusto niyang kainin. Tapos pinupunasan yung katawan para naman nga po mabawasan yung lagnat. Killer, dahil pinagaling niya nga si Kuya Sian. Monday ay nagpa-laboratory naman nga si Jowa kasama si Kuya Sian at okay naman yung resulta kaya hindi na ako masyadong nag-alala. Dahil hindi nga po siya kaagad gumaling Marites kahit may gamot siyang iniinom kaya naman pinahilot ko na rin siya. O ayun, isang araw nga lang yung pagitan ay gumaling din naman kaagad. Kita nyo ba dyan si Puma? Abay talaga namang gustong pumasok sa mga basurahan or sa plastic. Kapag walis nga ako ng ayos dyan, binuhat ko na siya at nilagay ko siya sa hagdanan. Kanya naman dyan at gusto niya pang pumasok doon sa may basura na winawalis ko. Kaya binuhat ko na nga lang yung basura. Kagandahan lang talaga sa organizer na nilalagyan ko ng stock. Digulong na yan. Kaya mabilis lang siyang hilain kung magwawalis ako dun sa ilalim niya. Kami nyo pang pwedeng mailagay dyan. Kaya sulit na rin talaga siya sa presyo niya. Kita nyo naman kung gaano nga kabilis tanggalin dun sa pinaglalagyan niya. At pwede mo lang siya isiksik sa gilid. Walis lang talaga ako ng maayos dyan Marites bago nga ako magmap. Naman nga po pag nagmap ako medyo malinis na yung sahig. Dyan pala yung dalawa nating alaga at tinatamad nga rin sila lumabas dahil mainit siguro sa labas. Gusto nga nila dito dahil nakakapag-electric fan sila. O diba nakailang ulit na rin talaga muna ako magwalis para naman nga po talaga sure na malinis nga po yung ating pagmamapan. Yung lagayan ng chichirya namin dyan, kita nyo na nga kaunti na lang talaga yung laman. Pa rin talaga yung pakiramdam na pag tayo ngayon naglilinis sa ating munting bahay. Pag sila Jowa nga kasi abay talaga namang may nakikita pa nga ako na kailang linisin or di kaya yung mga alikabok feeling ko ay napupunta lang sa gilid or sa tabi. After kong mawalisan ng maayos nga itong sahig namin, nagmap naman nga po ako. Pawis na nga tayo dyan kaya ayan nagpunas na muna ako ng pawis. Nagkaganda yung tiles ng sahig namin Marites pag namamapan ko nga po iyan. Makintab at saka masarap ng apakan. Talaga muna yung ginagawa ko ang maglinis ng sahig bago nga po ako mag-refill ng mga paninda. At least kung may mahulog nga na mga paninda dyan, malinis naman itong sahig namin. Hindi lang isang beses ako nagmamap Marites, minsan hanggang 3 beses pa. Tan ko na rin pala iyan ng pang-map na cloth. Nakadangang labhan, pero ito malinis na nga yung pinalit ko para mas malinis nga po itong ating sahig. Nakapila na nga yung mga kailangan kong gawin Marites at hindi ko na nga rin talaga alam kung saan yung uunahin ko. Kaya ang ending, itong tindahan na lang muna talaga yung aking inayos. Kasi talaga yung nakikita sa labas, kaya importante na malinis nga po lagi dito. After ko maglinis ng sahig, dito naman nga tayo sa pagre-refill. Ang kulang dyan sa ating mga noodles, pati dilata, shampoo at mga sabon na nga panligo. Yun na nga rin yung mga tubig natin Marites, tingnan nyo, tigi isang peraso or tigi isang dosena na lang iyan. Kaya pwede na maubuson tayo niyan kasi yan talaga yung pinaka mabenta sa atin din, lalo na nga yung mainit. Dahil meron ngang bumili, kaya binigyan ko na nga muna. Hapon pa kami walang straw at hindi ko naman nga rin mautusan si Kuya Sian, kaya ayan, yung mga customer nagtitiis nga sa walang straw na soft drinks. Buti na nga lang talaga at pumapayag naman sila. Kuha na ako ng isang bagong stock ng creamy latte sa ating kape kasi wala na nga pong nakasabit. Makapag-refill na nga ako. Nescafe stick pala ay ilang peraso na lang yung natira doon sa lagayan niya, kaya magre-refill na rin ako niyan. Nga rin po yung ice cream ay nag-refill na ako kasi ilang peraso na lang yung natira doon sa pinakalagayan. Ngayon pala Marites, may nababasa pa rin akong comment kung bakit mas mababa nga dito sa loob ng bahay namin or tindahan. Bakit hindi na lang daw namin ipantay doon sa labas? Siyempre bago nga namin maipataas itong bahay namin Marites, bahain talaga dito or madalas kaming binabaha. Sa kagaya kong madalas binabaha, abay talaga naman makakapag-isip nga na dapat mataas yung sahig mo. Isa doon nga sa kalsada. Kali na nga na nakaupo kami dito sa loob Marites, pag mayroong bumibili, wag lang talaga kaming mabaha. Gamit na yung naitapon, mga gamit na nasira kasi talaga namang madalas kaming binabaha. Kaya kung mapapansin nyo nga, doon sa labas ay talaga namang mababa. Hindi namin masabi kung kailan magtataas yung pinakakalsada. Buti na yan at handa na kami. Ayun lang muna Marites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless. At sana i-share nyo nga rin po itong aking video.